Try ko nga yung trend. I'm passing this phone to someone na maitim. Oh, Nika. Ba't mo to binigay sa akin? I'm passing this phone to someone the chubby. Lah, ano to? I'm passing this phone to someone na maraming alam. Lah, ba't mo ito pinasa sa akin? Anyways, alam niyo ba na ang katawan ng tao ay parang isang malaking makina at ang nagpapagana dito ay ang mga tinatawag nating organ systems. Ang organ system ay grupo ng mga organo na nagtutulungan para gampanan ng isang mahalagang tungkulin sa ating katawan. Halimbawa, sa tuwing humihinga tayo, kumakain o kumikilos, iba't ibang organ system ang nagtutulungan para magawa natin ang mga ito. Ang ating organ system ay mahalaga dahil sila ang nagbibigay sa atin ng buhay, lakas at kalusugan. Kaya, pangalagaan natin sila dahil ang ating katawan ay ating kayamanan. Ngayon na napag-usapan na natin ang kahalagahan ng organ system sa ating katawan, oras na para mas kilalanin pa natin ang ilan sa mga ito. Alamin natin kung paano gumagana ang nervous system, digestive system at ang urinary system. At tuklasin din natin ang mga karaniwang sakit na maaaring maranasan sa mga ito. Pati na rin ang mga lunas at paraan ng pag-iwas para manatiling malusog ang ating katawan. Ano nga ba ang nervous system? Nervous system! Ang nervous system ay nagsisilbing control center ng lahat ng ating ginagawa. Ito ang nag-uutos sa atin kung kailan gagalaw, magsasalita o kikilos. Binubuo ito ng utak, spinal cord, at mga ugat na nagdadala ng mensahe sa bawat bahagi ng ating katawan. Ngunit, tulad ng iba pang sistema, maaaring magkasakit ang nervous system. Isa sa mga karaniwang sakit nito ang epilepsy. Ang epilepsy ay isang kondisyon kung saan may biglang pagbabago sa galaw o kamalayan ng isang tao dahil sa abnormal na electrical activity sa utak, ang pangunahing naapekto ng sakit na ito. Ang mga causes o sanhi ng epilepsy ay maaaring iba-iba depende sa tao, ngunit karaniwang kabilang ang mga sumusunod. Una, ang genetic factors. Maaaring mamana mula sa magulang ang ilang uri ng epilepsy. Pangalawa, head injury. Pinsala sa ulo dahil sa aksidente o pagbagsak. Pangatlo, brain conditions tulad ng stroke, tumor o cyst sa utak. Pang-apat, ang developmental disorders tulad ng autism na maaaring magdulot ng abnormalidad sa utak. Ang mga sintomas ng epilepsy ay depende sa uri ng seizure. Kabilang dito ang biglang pagkawala ng malay, pamimigat ng katawan, panlago ng paningin, pagkakalog o panginginig at pagkalito pagkatapos ng seizure. Para sa paggamot, ang mga pasyente ay karaniwang binibigyan ng anti-seizure medication upang makontrol ang mga atake. Sa ibang kaso, maaaring kailanganin ng surgery, therapy o special devices para sa utak. Upang maiwasan ng epilepsy at mapababa ang panganib nito, maaaring gumamit ng helmet habang bumabiyahe, umiwas sa impeksyon, malusog na pamumuhay at regular na check-up. Ang tamang kaalaman at pangangalaga ay susi upang makontrol ang epilepsy at mapanatili ligtas ang ating utak. So ano nga ba ang digestive system? Ang digestive system ay ang bahagi ng ating katawan na tumutulong upang tunawin ang pagkain at kunin ang sustansya na kailangan natin araw-araw. Binubuo ito ng bibig, esophagus, tiyan, bituka at iba pang organ na magkakaugnay upang maproseso ang pagkain. Isa sa mga karaniwang sakit na nakakaapekto rito ay ang ulcer o peptic ulcer na kung saan ang pangunahing organ na naapektuhan nito ay ang tiyan at maliit na bituka. Ang mga sanhi ng ulcer ay madalas dahil sa bakterya, sobrang pag-inom ng pain relievers, stress at irregular na pagkain.
mga sintomas naman ay sakit o hapdi sa tiyan, pagduduwal, kabag at pagsusuka. Para sa paggamot, gumagamit ng antibiotics at antacids upang mapuksa ang bakterya at mabawasan ang asido sa tiyan. Upang maiwasan nito, kumain sa tamang oras, iwasan ang labis na stress, limitahan ang pag-inom ng alak at iwasan ang paninigarilyo. Pag-aalaga sa ating digestive system ay mahalaga upang manatiling malusog at masigla ang ating katawan. Ngayon ay dumako naman tayo sa urinary system. Ang urinary system ay responsable sa pagtatanggal ng dumi at sobrang tubig sa ating katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Binubuo ito ng mga uretra, ureter, bladder at kidney. Tinutulungan itong linisin ng dugo at panatilihing balanse ang tubig at asin sa ating katawan. Isa sa mga karaniwang sakit na nakakaapekto rito ay ang urinary tract infection o UTI. Ang mga organ naman na madalas maapektuhan ay ang pantog o bladder at minsan naman ang ating bato o kidney. Ang mga sanhi ng urinary tract infection or UTI ay bakterya gaya ng E. coli, kakulangan sa pag-inom ng tubig at hindi tamang kalinisan sa pag-ihi. Ang mga sintomas naman ay madalas na pag-ihi, hapdi habang umiihi, pananakit ng ibabang tiyan at malabong ihi. 1, 2, 3, go. Para sa paggamot, madalas nire-resitahan ng antibiotics, pinapayuhan ang pasyente na uminom ng maraming tubig upang maiwasan ito. Ugaliing uminom ng sapat na tubig, panatilihing malinis ang sarili at iwasan sa pagpipigil ng ihi. Ang malusog na urinary system ay mahalaga upang panatilihing malinis ang ating dugo at maayos ang paggana ng katawan.